Sumalang na sa witness stand ng impeachment trial si National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na siyang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 4 o grave threats ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Ang mga naging kaganapan tinutukan ni Arnold Herrera. Hindi natibag si Matibag. Itong deklarasyon ng prosekusyon matapos ang pagsalang ng huling testigo na si NBI Director Attorney Melvin Matibag para sa ika-4 na Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit pa makailang ulit na tinangka ng depensa na hanapan ng butas ang kredibilidad ng testigo. Kung nakapuntos ang prosekusyon sa partial grant ng impeachment court sa sabina ng financial records ni VP Sara at ng asawang si Attorney Man Scarpio noong Lunes, mas naging dikdikan naman ang pagpiga ng magkabilang panig kay Matibag. Sa direct examination ni Lead Prosecutor Jervil Luistro, ipininta ng prosekusyon si Matibag bilang isang competent na testigo na may sapat na kwalifikasyon sa kanyang hinahawakang posisyon at sumusunod lamang sa mandato ng kanyang opisina. Para kay Matibag, ang anumang banta sa Pangulo ay banta rin sa pambansang seguridad. From our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. Hinimay rin ng prosekusyon na namarkahan ng umano'y pagbabanta ng bise ang lahat sa 5 kriteria ng NBI para maglunsad ng isang investigasyon. Kabilang dito ang pattern of violence, gravity o seriousness ng banta, pagkakakilanlan ng nagbanta at binantaan, kapasidad ng subject na isakatuparan ng banta, lalo't galing ito sa isang makapangyarihang pamilya, maging ang posibleng motibo na agawin ang pagkapangulo bilang next in line. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pababanta ay gumagaya na rin at nagbabanta, lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. That is the very purpose of the task force, to monitor all those threats na lumalabas po ngayon at sa araw-araw nga, meron po tayong nakikitang threat sa social media, sa mga pahayag po during the mga rallies, ay tuloy-tuloy po na banta sa ating pong Pangulo na umaabot na po na banta sa ating national security. Dito inungkat ng prosekusyon ang pananapak ni Duterte sa isang sheriff noong July 2011. Habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff. Live broadcast ng bise na nagbabantang pupugutan ng ulo ang Pangulo noong October 2024. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? At maging ang katulad na pahayag ni Davao Mayor Baste Duterte sa Rage Coalition Rally noong Abril. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Sa cross-examination ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan, unang inatake ng depensa ang kaalaman ni Matibag sa mga kaso na nagsimula bago pa man ito maupong NBI Director bilang sabi-sabi lamang. Kabilang ang paggamit ng prosekusyon ng hindi notaryadong dokumento. We will not allow this witness to build on the basis of a mere scrap of paper, Your Honor. Kinwestiyon din ng depensa kung bakit ang pagbabanta ng bise ang pinansin sa isa sa mga video evidence, habang ang mga alegasyong korupsyon ay tila hindi naman pinansin. Ang depensa, tinangkaring idawit ang asawa ni Matibag bilang isa sa endorsers ng Articles of Impeachment. Maging ang pagsulat ni Matibag noon ng negatibong opinion articles laban kay Duterte. Well, unang-una po, siguro dun sa title na Bratinela, that is not my original. In fact, kaya ko po nasulat yan, yan ang mismong naririnig ko nang kami magkakasama nila dating Pangulong Duterte, nang tawag niya kay Inday sa Bratinela. Sa puntong ito, sinubukang itahi ni Vinluan ang pagsipot ni Matibag bilang tauhan ng Pangulo. So BBM has control and supervision over both the NBI and the DOJ, correct? That is not exactly correct. Only on the matter of appointments, but we enjoyed independence in the matter of investigation. I'm glad you mentioned that. Do you confirm that you're an appointee of BBM? Well, it's only the president who can make an appointment. I think it is provided for in the law. What's the answer?
Yes. Yes, okay. And so my question to you is this, did the BBM participate in the NBI's investigation in any way? No. No. All right. So don't you consider your appointment as NBI director as participation on the part of BBM? No. No. Okay. Kinwestiyon din ng depensa kung may tuturing bang betrayal of public trust ang ginawa ng BSEC gayong kung pagbabatayan ang mga pinakahuling survey mas may tiwala pa umano ang publiko kay Duterte kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagka po ating pinagbasihan ng popularidad, ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede nang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin? Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.